Opo, opo. Didiretso na tayo sa ating pag-aaral ngayon sa Galatians chapter 3. Babasahin ko yung unang verse, Mark Paul, sa Pinoy version. Baka magulat kayo. Ano po? Sabi ni dito sa Pinoy version, wala talaga kayong utak, mga Galatians. Masakit, ano? Kasi sa English, you foolish Galatians, hindi masyadong tumatama sa atin yung foolish eh. Pero yung Pinoy version tumatama talaga. Ito talaga sinasabi ni Pablo, ano? Wala talaga kayong utak, mga Galatians. Di kayo nag-iisip? Nakulang ba kayo? Di ba ang linaw naman na namatay si Jesus Christ was. Okay. Ito sinasabi ni Pablo na nung nandoon siya, ay kumbaga, ang linaw-linaw ng pagtuturo niya na si Jesus Christ ay namatay doon sa cross. So dito sinasabi sa kanya Paul na yung teaching ni Pablo ay talagang Christ-centered at saka cross-centered. Yes. Basahin ko sa English para before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. Yung isang portrayed, Mark Paul, yun yung pagtuturo niya. Ang linaw-linaw doon ng pagtuturo niya na si Kristo ay crucified doon sa cross. Ano? So, verse 2, basahin natin, tuloy natin. Sagutin nyo nga ako, paano nyo tinanggap ang Holy Spirit? Sa pagsunod nyo ba sa Jewish law? O dahil narinig nyo at niwala kayo sa mensahe ng magandang balita? Tinawin lang po namin, sa original po, wala yung Jewish doon. Sa law lang yun, Mark Paul, sa verse 2. I would like to learn just one thing. Did you receive the Spirit by observing the law? So, dinagdag po dito sa Pinoy version yung Jewish, kasi meron na siyang interpretation na pagtutuli dito kaya Jewish law lang. Pero talaga, kagaya sinabi ni Mark Paul, entole po ito, buong kausan. Yan yung pagtutuli ng Diyos ang pumutos. Sa Greek pala, Pastor, nomos. Sa pala yung entole. Yeah, nomos. Sorry, nomos pala. Yung entole, Greek din yun eh. Pero ang talagang inaan niya dito, nomos. Opo, nomos. Nomos po yan. Okay. So, Mark Paul, ang discussion dito ay sa buong chapter 3, sa summarize ko lang po, na yung relationship ng law, number 1, sa Holy Spirit. Number 2, yung relationship ng law sa covenant. At saka number 3, yung relationship ng law sa karanasan ng Kristiyano. Yun ang dinidiscuss dito sa buong chapter 3. Ngayon, i-discuss muna natin, Mark Paul, kung okay lang kayo, sabihin mo lang kung meron kang hindi po sinasabi ko. Yung relationship ng law sa Holy Spirit, dito kinukumpara ni Pablo yung law at saka yung Holy Spirit sa unang bahagi ng chapter 3. Sa verse 2 nga sabi, I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by observing the law? So, anong sagot doon? Tinanggap ba natin yung Holy Spirit sa magitan ng pagsunod sa utos? Parang nag-isip ka. Nawawala po kay Pastor. Gano'n, nawawala ako. Ikaw, ang tanong dito ni Pablo, tinanggap ba natin yung Holy Spirit sa magitan ng pagsunod sa utos? Narinig mo? Po, ayan na po. Kung titingnan natin, Pastor, dyan, sa tanong niya, talagang kino-question niya yung mga taga-Galatia na saan nyo ba tinanggap yung utos, ay yung Espiritu, dun sa pagsunod sa utos, at ang kasunod pa nga niya, Pastor, or by the hearing of faith. So, may mili lang tayo sa dalawa, Pastor, no? Yes. At ako naniniwala ako, Pastor, ang sagot dito ni Pablo ay by the hearing of faith. Doon nagsisimula ang Holy Spirit na tanggapin natin. At hindi doon sa pagsunod. Sapagkat yung pagsunod nga natin, Pastor, without the Holy Spirit, without the power of the Holy Spirit, wala po yung kwenta sa mata ng Diyos. So, yes. Okay. So, malinaw po yan na Holy Spirit ko binibigay sa pagitan ng grace. At tinatanggap na sa pagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin po, wala kang kinakailangan gawin para tanggapin yung Holy Spirit. Hindi mo kinakailangan umakit ng bundok. Hindi mo kinakailangan speaking in tongues para tumanggap ng Holy Spirit. Kasi binibigay na yung Holy Spirit sa atin. Kailan ibinigay yung Holy Spirit sa atin? At the moment we are born again, binibigyan tayo ng Diyos ng Holy Spirit.
libre po yan, wala kang kinakailangan gawin. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano, Mark Paul, basta tunay siyang nagsisisi at tunay na tinanggap si Jesus Christ, binibigay kagad sa kanyang Holy Spirit. Kasi Yes. wala siyang magagawa kung wala siyang Holy Spirit eh. Ang Holy Spirit parang gasolina. So hindi siya aandar bilang isang Kristiyano kung wala siyang Holy Spirit, hindi siya makakapag-pray. Hindi siya makakapagsimba. Ngayon, kung kayo nakakapagsimba, nakakapag-pray, ibig sabihin may Holy Spirit kayo. Yung iba ang inisip nila, ay, hindi ako makapag-sermon, kaya parang kulang pa ako ng Holy Spirit. Hindi ako kagaya ni kapatid na gano'n, ang galing-galing mag-Bible study, kaya wala akong Holy Spirit. Huwag po ninyo ikumpara yung sarili ninyo sa kapwa ninyong kapatid. Ano? Kasi ang Holy Spirit, nasa ating lahat. Meron lamang siyang binibigay na iba-ibang gift. Maaring si kapatid na ganito, may gift ng pagtuturo, ikaw wala, eh di, nasa pa rin yung Holy Spirit, hindi wala sa Holy Spirit. No? Kaya lang, meron siyang ibang ibigay na gift sa inyo. Kaya yun po, huwag nating isipin na ang Holy Spirit ay nakukuha sa pagsunod sa utos. Kaya dito, Pastor, no, makikita agad natin yung gustong sabihin dito ni Pablo sa mga taga-Galatians kung bakit niya tinawag na mga foolish itong mga ito, no? Sapagkat sila sabi pa nga niya, nagsimula sila sa espiritu, tapos sila sa laman, sabi sa verse 3, no? Ay, sa verse 1 nata pa rin yung napapastor o chapter sa verse 2. Yung sinabi niya, nagsimula na kayo sa spirit, tapos gusto nyo matapusin yung sarili nyo sa laman pa. Kita niyo, Pastor, no? Ibig sabihin, yung Holy Spirit, Pastor, ay kaiba sa gawain ng laman. Yung gawain ng laman ay yung sumunod sa utos without the Holy Spirit. Pero ang trabaho naman, Pastor, ng Holy Spirit sa atin, samahan tayo, bigyan tayo ng kapangyarihan para magkaroon tayo ng mga mabubuting gawa. So, kita niyo po, Pastor, yung dito yung pagkakaiba ng gustong sabihin ni Pablo sa kanila. Na yung Holy Spirit, yun yung mas importante kaysa dun sa mga gawang laman na ginagawa nyo. Kasi, Pastor, yun yung kanilang natutunan eh. Dun sa mga Judaizers eh. Na sumunod sila sa mga gantong bagay. Pero without the Holy Spirit, Pastor, yung kanilang ginagawa. So, kita po natin, no, mga kapatid, kung ano yung pagkakaiba nun. Nawa ay napapansin po natin yun sa paglalahad na to ni Pablo. Sige, Pastor, tuloy po tayo. Okay, yung pangalawang tanong dito, Marcel, paano tayo na-justify? Sa pagitan ba ng pagsunod sa utos o sa pagitan ng pananampalataya? At anong sagot dito? Ikaw magpaliwanag, Marcel. Kung titignan natin, mga kapatid, no, we have been justified sa pamamagitan po ng ating mga pananampalataya. Kaya nga, naniniwala tayo, Pastor, dun sa justification by faith eh. Kaso, Pastor, nakakalimutan ng marami, ang after ng justification by faith, na nireceive nila ang Holy Spirit nga. Kaya yung kapangyarihan na gumagawa sa atin ngayon ay through the Holy Spirit. No? Ayun po kasi, akala po kasi natin, ang ating pamumuhay bilang Kristiyano, atin ng effort para mapalapit tayo sa Diyos. Hindi. Ang effort po ng Diyos ay sumasa atin pa rin para tayo lumapit sa Kanya. Dahil kung yung laman nga lang, Pastor, yung ating pagbabasihan, kahit siguro isa sa atin, Pastor, hindi talaga lalapit sa Diyos eh. Pero with the power of the Holy Spirit, mga kapatid, yung justification na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay gumagawa sa atin upang tayo mapalapit sa Diyos. Kaya yung kautosan, Pastor, hindi ka i-justify niyan. Ang gagawin sa'yo niyan, ikaw condemn ka pa. No? Ipapakita niya sa'yo kung gaano ka makasalanan. Ipakikita niya sa'yo kung gaano ka karumi. At dapat, Pastor, kapag nakita natin yon, hindi natin siya pipiliting sundin. No? Kasi ganoon ang ginagawa ng marami. Ang kailangan natin gawin, we have to repent, and after that, pray for the Holy Spirit to empower us. No? Kasi tinanggap natin, Pastor, yung forgiveness, at pagtanggap natin yung forgiveness, kasama po doon at kalakip yung Holy Spirit na mag-empower sa atin para makapagpanibagong buhay. Kagaya po nung sinabi ko dati, Pastor, ang first step para po magkaroon tayo ng panibagong buhay ay to repent. No? Yung repentance. Hindi yung parket nakita natin yung ating sarili, nagkamali, hayaan na, gagawin na natin, Pastor, yung sarili nating effort, no? Para tapusin, para masunod yung utos na yun. Hindi po ganoon. We have to repent at hayaan natin yung forgiveness ng Diyos at yung Holy Spirit natin tanggapin para yung justification ay gumawa sa ating buhay. Magkaroon tayo
ng paglapit sa Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Sige po. Malinaw naman, Mark Paul, dito sa verse 11 eh. Sabi dito, clearly, no one is justified before God by the law. So wala raw na-justify sa pagitan ng law. Kaya yan sagot dyan, sa pagitan lamang ng pananampalataya. Kasi sinabi naman sa verse, ano ba dito? Verse 5. Verse 6. So also Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So si Abraham daw, binigay na halimbawa, nanampalataya lang siya, hindi siya gumawa. At yung pananampalataya niya, credit, nilista. Kumbaga, wala siyang ginawa na righteousness. Nilista lang yung righteousness ni Christ, credit sa kanya dahil nanampalataya si Abraham. Ibig sabihin, sino ang gumawa ng righteousness? Si Christ. Yes. Kay Abraham, kumbaga, promise pa lang, pangako pa lang kasi hindi pa nangyayari, hindi pa pinapanganak si Christ. Pero sa atin po, nabuhay na si Christ, nabuhay siya ng sumunod sa utos, walang kasalanan, naging righteous siya dahil sa kanyang pagsunod. Ngayon, tayo sumunod, hindi wala tayong righteousness, pero yung righteousness ni Christ, ibinibigay sa atin. Kini-credit din sa atin dahil sa ating pananampalataya, tanggapin na natin na makasalanan tayo, kagaya sinabi ni Mark Paul, magsisi. Pagkatapos, bibigay sa atin yung justification o yung righteousness or yung another word for justification is forgiveness. Yes. So yung law hindi po nakakapagpatawad ng kasalanan. Tandaan natin yan. Gusto kong basahin hindi siya nakaka-just. Sige, basahin mo sa Tagalog. Huwag na yung pinag kasi. Sige po, sabi dito, maliwanag nga na sino man ay hindi aariing ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. So diyan, Pastor, ang tinatanggal na sa isip ng mga tao ni Pablo dito ay yung isipin natin na tayo nagkakaroon ng righteousness sa pamamagitan nga ng ating mga pagsunod. Kaya ang kailangan nga natin, Pastor, daw ay mabuhay tayo sa pananampalataya lamang. No, we have to live by faith alone. At sa yung faith kasi na yung, Pastor, yun yung kumbaga nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Holy Spirit para mabuhay tayo, Pastor, nang naayon sa kagustuhan ng Diyos. So yun po, ewan ko, Pastor, kung talagang competitive lang ang pag-iisip ng maraming Adventist tungkol sa kautusan, kagaya ng mga Pariseo, kaya ayaw nilang tanggapin yung ganong klase ng pangunawa na gustong paisip at paitindi rin sa atin ni Pablo. Napakalinaw, Pastor, agad ng talata na kahit anong mangyari, hindi tayo aariing ganap ng kautusan. Kundi dahil sa pananampalataya natin, dun tayo aariing ganap. At hindi naman ito, Pastor, dinidiscredit nga yung kautusan. Dahil sa pamumuhay naman natin sa pananampalataya, ito yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan para maging sang-ayon tayo sa kagustuhan ng Diyos. So yun po, mga kapatid, sana po hindi tayo malito dyan na kumbaga naging tayo, Pastor, tinatanggal natin yung kautusan sa ating pananampalataya. No, walang ganun pong ginagawa. Kasi kung mayroon mang ganun, baka sinabi rin yun ni Pablo. At baka ma-misinterpret din natin si Pablo. No? Hindi po ganun. Hindi sinasabi ni Pablo, wala yung utos, andyan yung utos, pero hindi yan magbibigay sa atin ng katuwiran o righteousness. Yeah. Alam mo, Mark, si Pablo na misinterpret din siya Kung paano namin misinterpret tayo na winawala natin yung kautusan sa pagtuturo ng biyaya, ganun din si Pablo. Kaya nga dinidiin niya doon sa Romans 7 that the law is holy, the law is good. At yun din po dinidiin namin, hindi po namin winawala yung kautusan. Pero sa kaligtasan po talaga, by grace talaga. Okay? Ngayon dito, Mark Paul, merong isang talata na mahirap intindihin. Nahirapan din talaga ako intindihin ito at hindi ko sinasabi na yung pagkakaunawa ko ngayon ay tama na. Pero ito, sabi sa English ng verse 12, the law is not based on faith. Yung phrase na yon, ang medyo mahirap intindihin Ano ba sa Tagalog, Mark Paul, yung verse 12? Yung simula lang. Verse 12 po, ang sabi dito ganito, at ang kautusan ay hindi sa pananampalataya. Hindi sa pananampalataya, wala yung word na based, Ako, itong interpretasyon ko dyan, Mark Paul, itong interpretasyon ko dyan, parang sinasabi ni Pablo,
hindi porket sumusunod na kayo sa utos, ibig sabihin may pananampalataya na kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Yes. Para sa akin, ano? So, kumbaga, yung pagsunod sa law, hindi siya ebidensya na may pananampalataya kayo. Kasi yung law, sabi niya, hindi siya based sa faith. O kumbaga halimbawa, ito ang faith, ano, hindi dyan tumutubo yung pagsunod sa utos. Yun ang sinasabi ni Pablo, hindi based. Kung minsan, dito sa kaliwa nang galing yung pagsunod sa utos, wala sa pananampalataya. So, hindi ibig sabihin na isang tao sumusunod sa utos, may pananampalataya na siya. Walang direct connection. Kaya naman Pariseo, napakatindi ng kanilang pagsunod sa utos. Si Pablo nga, sabi niya, perfect yung kanyang pagsunod sa utos. Pero, hindi pala nanggaling sa pananampalataya yun. Iba po talaga yung ebidensya ng pananampalataya, mga kapatid. Hindi po ebidensya ng pananampalataya yung pagsunod sa utos. Yes. Yun ang naming liwanagin. Ang ebidensya ng pananampalataya ay pag-ibig. At yung pag-ibig na yun, yung ginakang palaibig ng Holy Spirit. Kaya nga, the fruit of the Spirit is love. No? So, sana ay maintindihan ng mga kapatid yun. Hindi sabihin po dito ng love for others at saka love for God. Ibig sabihin ng love for God, yung nananalagi ka lagi sa Kanya, binabasa mo yung Bible dahil mahal na mahal mo si Jesus Christ. Yun ang tunay na ebidensya ng pananampalataya. Hindi po pagsunod sa utos. Huwag tayong magkakamali dito. Yung iba kasi, masyadong idinidin ito, sabi, kaya ako sumusunod sa utos dahil meron pa rin ng palataya. Yes, opo. Ay, hindi po, wala po connection yun po. Hindi ebidensya ng pananampalataya yung pagsunod sa utos. Yun ang sinasabi dito ng verse 12. Sang-ayon ako dun, Pastor, sa sinabi nyo, no? Kasi marami ang mga Adventist, ginagamit pa nila yung chapter 14 verse 15 ng aklat ng John. Na sinasabi dun, if you love me, keep my commandments. Ibig sabihin, naging ebidensya na siya ng pag-ibig natin sa Diyos kapag sumusunod tayo. Na hindi naman po ganun talaga iparating sa atin ng talata ng chapter 14 verse 15. No? At ngayon nga, Pastor, same thing dito sa sinabi ng apostol na si Pablo sa verse 12 na yet the law is not of faith. No? Ibig sabihin, hindi daw po nakabase sa ating mga ginagawang pagsunod sa kautusan yung ating pananampalataya. Kasi Pastor, kagaya nga ng binanggit nyo kanina, dito binabase yung ng mga tao yung kaya ng antas ng pananampalataya. Para bang ganito, Pastor, mag-aalagay sila ng 10 checklist. Tapos kada isa na magawa nila, dagdag yung pananampalataya. Tapos may isa pa ulit, second commandment, wala akong imahen, wala akong lirbulto na sinasamba. Dadagdagan na naman, Pastor, yung pananampalataya, level up. So, ganun kasi nangyayari, Pastor, no? Kaya yung evidence ng faith ay doon nila binabase. At hindi rin yung kakontra sa sinasabi natin kanina na yung ating faith naman ay gagawa sa ating mga buhay sa pamamagitan ng Santong Espiritu para yung rule na gusto ng ating Panginoon ay mangyari sa ating mga buhay. No, hindi rin po sila magkakontra. Bakit? Sapagkat doon sa pangalawa, Pastor, ang nagiging base natin, yung faith, hindi yung law. Dito kasi, Pastor, ang kinokontra ni Pablo, yung gawin nating law-based yung ating faith. Nakuha po na kaya natin yung ibig ko sabihin? Ang gusto sa atin sabihin ni Pablo, yung faith natin dapat ang maging basehan, no? Ng ating pong ginagawa sa ating pamumuhay Kristiyano. Sabihin natin yung mga bunga niyan, yung kasama nga yung Pastor, yung obedience. Pero yung marami pa yung Pastor yung tinatawag na long suffering. Andiyan pa yung joy. Ayan yung mga bunga ng tinatawag na ng espiritu Natatanggapin din natin yung Pastor sa pamamagitan ng ating pananampalataya nga. Kaya Pastor, dapat yung faith, yun yung basihan o nagiging base natin at hindi yung law. Kaya nga Pastor, may babasahin ako dito, napakaganda nung sinabi. Sabi ganito, Sige. Some might come back to Paul and say, pwede daw ganito yung gawin ng marami, no? Kung hindi naman pala basihan ng law para sa pananampalataya natin, pwede daw may sabihin kay Pablo na ganito, look, I'll do my best. I can under the law and let my faith cover the rest. No? Hindi naman pala basihan yung law no? Pero gagawin ko siya, pero yung faith, i-cover na lang niya yung iba. Nagets po ba natin yung gustong sabihin dito sa aking binasa? So, ganun po ang kadalasan na ginagawa ng marami. Gumagawa tayo ng gumagawa, sumusunod tayo ng sumusunod sa utos. Tapos, Pastor, kung alin dun yung hindi natin nagagawa, saka natin papasukan ng faith.
no? Saka natin papasukan ng Oo. faith. Ang sabi pa diyan, God will look at my performance, my effort, and my good intentions, and credit to me as righteousness. So, ganun daw po kasi yung nangyayari sa isipin ng isang tao na law-based yung kanyang ginagawang pananampalataya. Iisipin niya, kapag ginawa ko to, kapag maging mabuti ako, naging mabait ako, ika-count sa akin to ng Diyos bilang righteousness ko. Yun yung kanyang sinasampalataya ng pastor. Magiging righteous siya dahil sa kanyang ginagawang kabutihan. At ang saya pa dito, the important thing is that I am really trying. So, ganun ng maraming kapatiran, ang pag-iisip ng maraming kapatiran ngayon, mga kapatid, no? Basta ako ginagawa ko yung best ko para masunod ko yung mga bagay na ito. At akala nila yung sa pananampalataya natin na masunod natin yung mga bagay na yun ay magtatagumpay. Hindi po. Kaya ang sabi dito, Paul proved from the Old Testament itself that this simply isn't good enough. No, the path of approval by law and faith don't run together. Kagaya ng sinabi mo kayo na pastor, hindi sila po pwedeng kumbaga magkamit, lalo na kapag kaunang-una ang law. Sabi diyan, because the law is not of faith. Kaya tingnan natin mga kapatid, no, yung faith, dapat siya po yung nagiging basihan natin para dun sa ating mga magiging bunga. At kasama dun yung obedience, no? Hindi pa rin natin sinasabi, pastor, na nawawala talaga yung law, no? Kundi magiging bunga siya. At hindi dapat yun yung ating basihan ng ating pananampalataya. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, no, sana naging malinaw yung bagay na yon, yung usapin na yon, no? Marahil pastor, marami nakaka-misinterpret sa ating sinasabi sa mga bagay na ito. Pero sa mamamagitan po ng Holy Spirit, nawa maintindihan natin yung gusto sabihin dito ni Pablo, na dapat yung ating faith ay yung basihan ng ating pong pamumuhay Kristiyano, hindi po yung law. Yes. Okay. So, i-summarize na natin, Mark Paul, yung na-discuss natin so far kasi maraming konsepto ito na nakakalito eh. Unang-una po, tinatanggap natin yung Holy Spirit hindi sa magitan ng pagsunod sa law, kundi sa magitan ng pananampalataya. Pangalawang punto, nagkakaroon tayo ng justification, righteousness, forgiveness, hindi sa magitan ng pagsunod sa law, kundi sa magitan ng pananampalataya. At yung pangatlong point po, hindi ebidensya ng pananampalataya yung pagsunod sa law. Yun ang ibig sabihin ng verse 12. Kagaya nga ng sabi ni Mark Paul kanina, magkaiba yung pinatutubuan nila. Nandito yung faith, nandito yung law. Sinasabi po sa verse 12, the law is not based on faith. Pero hindi ibig sabihin na yung mga nananampalataya ay wala ng law. Meron pa rin po. Bunga iyon later on. Yung pagsunod nila. Pero Mark Paul, naniniwala ako, ano bang maunang bunga? Pag-ibig o pagsunod? Pag-ibig, pastor. Siyempre, pag-ibig muna. Pagka umiibig ka na, then saka ka nasusunod. Later on, pagsunod. Yung sinasabi ng John 14 eh. If you love me, you will become obedient. So, una muna yung pag-ibig. So pananampalataya, magkakaroon ka ng pag-ibig, and then magkakaroon ka ng pagsunod. Pero kapag base lang sa pagsunod, walang marating, walang righteousness. So yun po yung discussion natin dito sa first part. Mark Paul, mukhang matatapos kaya natin ito. Dito tayo sa second part naman po. Sa second part ng Galatians, verse 15 hanggang verse 22, ang pinag-uusapan dito, Mark Paul, ay yung covenant o yung tipan. At specifically, the question is, ano yung basis ng tipan? Ano yung basihan ng tipan? Is it promise or law? Kay Abraham, siguro basahin mo sa Tagalog, Mark, para naintindihan ng mga kapatiran, magsimula sa verse 15 hanggang verse 18. Sige po, verse 15, sabi dyan, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pinagtibay, sino man ay hindi makakapagpawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Verse 16, ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya na baga ng marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Verse 17, ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay,
pinagtibay na ng una ng Diyos, ay hindi mapapawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng bakaraan ng 430 taon. Ano pat upang pawalang kabuluhan ng pangako. Verse 18, sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan ay hindi sa pamamagitan ng pangako. Datapwat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Dinagdag dahil sa pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan at ito'y iniuto sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng iyong tagapamagitan. Verse 20, ngayon ng isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapwat ang Diyos ay iisa. Verse 21. Okay, Mark-Paul, medyo tama na muna, Mark-Paul. Medyo Okay po. So yung sinasabi dito, Mark-Paul, yung covenant, ibinigay po yung covenant kay Abraham dun sa Genesis 15. Tapos, walang law. Kasi ako binasa ko yung Genesis 15 dun sa covenant, sa pagkikipagtipan ni Abraham sa Panginoon. Tapos pinaghati-hati yung mga hayop. Tapos dumaan sila sa gitna kasama yung Diyos, yung nag-aapoy na hurno. Dumaan sila sa gitna nun. Yun ang tipan. Yun ang covenant ng Diyos kay Abraham. Sabi, dahil sa mga ito, kumbaga, magiging anak kita. At lahat ng mga anak mo ay aking pagpapalain. Walang kautusan akong nabasa doon sa Genesis 15. Dumating yung kautusan, sabi dito, 430 years later sa Exodus, noong panahon na ni Moses. Yes. So, ibig sabihin, Mark-Paul, yung covenant ay nakabase sa pangako ng Diyos at hindi sa pagitan ng utos. Yun ang sinasabi dito ni Pablo. The covenant is based on the promise of God and not on law. Yung covenant, hindi po sabihin niya na kaligtasan natin. So tinuturo lang dito ni Pablo na yung kaligtasan natin ay nakabase sa pangako ng Diyos. Saan makikita yung pangako ng Diyos sa Genesis 15? Doon sa mga hayop. Kasi si Kristo yun, yung baka, yung kambing na hinati ni Abraham, si Kristo yun na siya'y mamamatay para patawarin yung kasalanan. So yun ang basihan ng covenant, yun ang basihan ng kaligtasan natin. Wala pong law doon sa Genesis 15. Na meron pang isang talata, Mark-Paul, na nagsasabi na yung kaligtasan o yung righteousness ay dumarating na hiwalay sa law. Sa Romans chapter 3 verse 21. Basahin mo nga sa Tagalog, Mark-Paul, para mas malinaw. Chapter 3 verse 21. Sabi po dito, ikaw nga na nagtuturo sa iba, di mo tinuturuan ng iyong sarili. Ikaw Chapter 3 verse 21. Ay, 3:21. Opo, ito po. Tatapot ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Okay, yung salitang bukod sa English ko ay apart. So, ibig sabihin yung righteousness, bukod o hiwalay or apart sa law. Wala po talagang connection yung law sa kaligtasan natin. Kagaya ng sinabi dito ni Pablo sa Galatia at sa Roma. Sa Roma sa niya, apart from the law, dito sa Galatia, yung sa covenant, walang law. Dinagdag lang yung covenant 130 years later. So yung kaligtasan natin, Mark, walang kinalaman sa kautusan. Walang connection yung kautusan. Yes. Sa kaligtasan natin. Yun ang punto dyan. Ngayon, tinatanong na Pablo, ano naman ang halaga ng kautusan? Bali, wala na ba yung kautusan? Why was it added? Sabi dito, it was added because of transgressions and the seed. Para pinapaliwanag din ito ni Pablo sa Romans 5:20. Ibig sabihin nito sa Romans 5:20, Mark-Paul, idinagdag yung kautusan para yung ating pagkadama ng pagiging makasalanan ay kumbaga lumago ng lumago. Basahin mo nga para malinaw. Romans 5:20. Romans chapter 5 verse 20. Sabi po dito, at bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay mapanagana. Datapwat kung saan nanagana ang kasalanan ay nananaganang lubha ang biyaya. So, ibig sabihin, dumating yung kautusan para managana yung kasalanan.
yung kasalanan dyan, yung sarili nating pakiramdam ng pagiging makasalanan natin, yung sense of our own sinfulness, yung tingin mo sa sarili mo makasalanan, dapat sumagana iyon dahil sa kautusan. So pag tingin mo sa utos, ano makikita mo dapat? Na nasusunod ko yan? Hindi. Pag tumingin ka sa utos, dapat ang nakikita mo, hindi ko siya nasusunod. Kaya makasalanan ako. At dahil makasalanan ako, dahil hindi ko nasusunod ang utos, saan ako pupunta? Sasagana rin yung biyaya, sinasabi ni Pablo sa Romans 5. Doon po sasagana yung biyaya kapag sumasagana yung ating pagiging makasalanan. Dahil sa pagtingin natin sa utos, yun ang gamit ng kautusan. Pero sa kaligtasan, wala po siyang dugtong. Yes. At saka, Pastor, alam po ba natin na yung salitang gave dyan, no? Ay talagang may kinalaman, Pastor, sa biyaya ng Diyos. Sa Old Testament Yung pa lang salitang? gave o ibinigay. No? Sabi dito, Pastor, ay ganito, no? God gave it to Abraham by promise. Yung salitang gave, Pastor, sa Greek ay kekaristai. Ang ibig sabihin naman ng Pastor, doon nanggagaling yung salitang charis o karis. Ang ibig sabihin, Pastor, ng salita na yung grace. Ano? Ibig sabihin yung na salita, Pastor, grace mismo yung ibinigay kay Abraham. Kaya pag binasa natin yung God gave it to Abraham by promise, yung ibinigay kay Abraham by promise ay yung grace, Pastor. Yun mismo, yung biyaya. Kaya ang sabi dito, God's giving to Abraham was the free giving of grace. The word is also in the past tense, ay perfect tense, showing that the give is permanent. Kaya yung promise na yung, Pastor, permanent yun. At bakit, Pastor, yung ating tawag dito, yung covenant ng Diyos ay naka-base sa promise, hindi sa law? Sapagkat, Pastor, kapag sa law, ang mangyayari niyang, Pastor, hindi siya magiging permanente. Kung hanggang kailan lang sumusunod si Abraham, doon lang mangyayari yung promise. Si Abraham, Pastor, hindi naman natin siya matawag na talagang sabihin natin na hindi siya nagkasala eh. No? May mga pagkakamali rin si Abraham. Kaya ibig sabihin, Pastor, kung maniniwala tayo na based doon yung promise ng Diyos sa law, hanggang doon lang yung, Pastor, sa kung kailan nagkamali si Abraham. Pero hindi, Pastor yung pangako ng Diyos ay yung covenant ng Diyos o yung kanyang kaligtasan na ipinangako sa bawat isa sa atin ay nakabase doon po sa promise niya. No, grabe yung, Pastor. Kaya ibig sabihin, sumalangtang man tayo, yung grace na andyan pa rin. At ang sabi pa nga, Pastor, sa binasa natin kanina, sumasagana pa yung biyaya na yon habang nakikita natin at umaamin tayo na tayo ay makasalanan. Kaya sana po ay napaka malinaw sa bawat isa sa atin kung gaano po ang ating Panginoon ay nagbibigay ng libreng kaligtasan at hindi natin kailangan pa na bilhin ng ating mga mabubuting gawa. Sige po. Okay, so punta na tayo sa third part, Mark Paul, dito sa verse 23 hanggang 29 natin. Ito po yung last part ng Galatians. At ito, yung karanasan na, yung experience ng Kristiyano. Nasaan yung law sa experience ng Kristiyano? Kung ang law walang kinalaman sa kaligtasan natin, nasaan yung law? Basahin mo nga yung verse 23, Mark Paul, hanggang 25. 23 po, no? Sabi dito, bakit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan? Na nakukulong tayo hanggang sa pananampalataya ay pinahahayag ng pagkatapos. Ang ganda nito, Pastor. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariin ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 25, datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. So, nandyan yung term, Mark Paul, na under the law. Ang ibig sabihin, yung prinsipyo sa buhay mo, kanino ka under? Kumbaga, ano yung leader mo? So, bago daw dumating yung pananampalataya, ay law yung leader natin. Yes. Ako, anong nagdidisiplina sa akin dati? Ulang po, yung utos na law yun eh. So, yun ang number one prinsipyo sa buhay ko. Yun ang dahilan bakit ako mabait. Kaya lang, hindi naman talaga ako kaya pabait-pabaitin ng law, Mark Paul.
Kasi yung kautusan, ang utos lang siya, hindi niya binabago yung puso ko. Pero yun ang unang experience ng tao. Ngayon, dumating yung pananampalataya, dumating yung grace, at nagkaroon ng bagong prinsipyo sa buhay ko. Ngayon, sino na yung sinusunod ko? Sino na yung leader ko? Hindi na law, kundi grace na. Under grace na ako or under faith. So, nasa na yung law? Dapat walang, kumbaga, hindi na siya dapat ang leader, hindi na ako dapat under the law, kundi under grace na ako dahil siya na yung leader ko. Pero dito, sinabi ni Pablo, kumbaga, yung law, dati nagbabantay sa'yo, dinala kanya kay Christ. Well, may ginawa pa rin yung law, pero hindi siya ang napagligtas sa atin. Yung iba sabi nga, pinatay tayo ng law eh. Na talagang dapat mangyari. Kasi bago ka maligtas, dapat mamatay ka muna eh. Yes. So, yun po ang experience ng Christian. Dapat hindi na po tayo under the law. Dati under the law tayo bago natin makilala si Kristo. Pero makilala natin si Kristo at yung kanyang biyaya, hindi na tayo dapat under the law. Hindi tayo dapat kagaya ng Hudyo. Yung Hudyo kasi under the law sila. Ibig sabihin yung law, yun yung nagliligtas sa kanila, yun yung leader nila. Tayo po ay under grace. Ang may iksiliwanag ko dito. Kasi anong papel ng law sa experience ng Christian? Yung law po naroon lamang habang wala pa yung grace. Pero pag dumating na yung grace, ay kumbaga under grace na tayo. Pero ulit baka mapagkamalan naman salita ko, Michael. Nandoon pa rin yung law. Kung yung mga pinagsisikapan pa natin sundin, hindi natin itinatapon. Yung ibang mga evangelical kasi tinatapon nila yung law eh. Tayo po hindi natin tinatapon. Naroon pa rin yung law, nakapaloob pa rin sa atin. Yun nga lang, hindi siya paraan ng kaligtasan. Ang grace ang nagliligtas sa atin. Okay, Mark Paul, how do you explain this? Kung titignan natin, Pastor, malino naman sa talata, sumpa lang sa 23. Ang sabi dyan, ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakakulong tayo hanggang sa pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Ibig sabihin, Pastor, yung biyaya, no? Yung ating pananampalataya, yung Pastor yung magtatanggal sa atin sa pagkakulong sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat ang sabi pa nga dyan, yung kautusan na yun, siyang nagtuturo sa atin para ihatid tayo kay Kristo. Kumbaga, Pastor, dati dun sa kautusan na yun, talagang, kumbaga, Pastor, guilty tayo sa lahat ng kautusan eh. Guilty tayo sa mga bagay na yun. Kaya nakakulong tayo sa pagkaalipin o under tayo ng sin, which is the Satan, dahil dun sa kasalanan na yun. Pero dahil, Pastor, dumating yung biyaya sa atin, no? At yung biyaya na yun, kaya niyang tawag dito, i-unlock, tanggalin yung kadena ng pagkakabilanggo natin sa kautusan o sa sin na yon, palalayain na tayo nito, Pastor, no? Kaya nga, Pastor, kagaya nung napainggan ko kanina sa aking review na sermon, sa isang pagiging Kristiyano, dapat ang maranasan natin, pagiging malaya. Hindi nakakulong pa rin tayo sa kautusan. Dahil maraming mga Kristiyano at mga Adventist, Pastor, ganun pa rin ang nangyayari sa pamumuhay. Nakakulong sa Sabat, nakakulong sa hindi pagkain, ng ganito, ng ganyan. Dapat, Pastor, di tayo nakakulong dun eh. Dapat malaya tayo dun. No? Dapat nagiging malaya tayo sa mga bagay na yon. Kaya kung titingnan natin, Pastor, hindi tayo ginagawang alipin ng, kumbaga, dinidiktahan ng maraming mga bagay. Kundi ito ay nauunawaan natin sa tulong nga ng Santong Espiritu kung bakit hindi siya ginagawa, kung bakit hindi siya dapat natin pinapractice. At yun yung kalayaan, Pastor, no? Kagaya nga nung nabanggit din nung kanina, sabi doon, sa relihiyon natin, Pastor, maraming na-discourage kasi ang tinuturo natin yung maraming bawal, no? Yung maraming bawal. Pero ang totoo, yung grace po, dapat ang tinuturo sa atin, sapagkat yung grace na yon ay nagpapalaya sa atin sa marami pong mga bagay. Kaya nagiging mahirap sa mga tao, Pastor, na tanggapin ng Adventism eh. Kasi ang inaituturo yung pagiging kulong natin dun sa mga law na yon. Pero ang totoo, ang dali lang, Pastor eh. Napakadali lang kung tayo nasa Diyos ay magiging madali sa atin yung mga bagay na yun at hindi sa atin magiging kulungan o kabilanggo ng mga bagay na yun. Yeah, gusto ko sinabi mo, Marco, na kapag nabubuhay ka sa biyaya, hindi ka nakakulong sa kautusan. Sinasabi din dito ni Pablo. Okay. Umabot na po tayo sa oras at nairaos natin, Mark Paul, yung napakamalaman at chapter 3 na unang-una yung relasyon ng kautusan
at saka ang pananampalataya na ang kautusan hindi makapagbibigay ng Holy Spirit, makapagpapatawad, at kumbaga hindi basihan ng hindi ebidensya yung pagsunod sa utos sa pananampalataya. At number 2, yung covenant o yung kaligtasan po natin ay nakabase sa pangako ng Diyos na si Kristo ay darating at mamatay sa cross at hindi nakabase sa pagsunod sa utos. At number 3, yung karanasan po ng Kristiyano dati bago dumating sa nakakulong siya sa kautusan. Pero nung dumating na po yung pananampalataya, gaya na si Pablo, dapat lumaya na siya sa kautusan sa pagkakakulong at maging malaya na sa ilalim naman ng biyaya. We are not under the law anymore, but under grace. Pero being under grace, malaya na po tayo. At sana po ay naging blessing sa inyo yung ating pag-aaral ngayon. Mark Paul, last question. Sino si Christ sa pag-aaral natin ngayon dito sa chapter 2 Galatians para sa iyo? Sa akin, Pastor, siya mismo yung tawag dito. Yung ating example ng faith, no? Nung siya ay nandito sa sanlibutan, no? Yung example natin ng faith, na kung baka, Pastor, kanyang itinuturo yung law sa pamamagitan ng tamang pagsunod sa law, yung tamang paggamit sa law. Ganun kasi, Pastor, yung ginawa ni Kristo eh. Hindi niya, kumbaga, hindi niya yung ibinandera niya nung siya ay nandito sa sanlibutan. Ang kanyang ibinandera, mga kapatid, ay yung love, yung mercy, at yung tinatawag po nating grace. At sa pamamagitan ng mga kapatid, he is living by faith. At napagtagumpayan yung maraming mga bagay. At dahil doon, nagkaroon po tayo ng righteousness. Sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Maraming salamat dakilang Diyos sapagkat patuloy po ninyo kaming binibigyan ng karunungan sa kabila ng aming pagiging mahina. Kayo po ang siyang aming nagiging lakas. Sa tulong ng Santong Espiritu, kaya amin po nagagampanan ng aming pong responsibility na inyo pong itinawag sa bawat sa amin. At gayon naman, amin pong binabalik ang papuri at pasalamat sa inyo pamagitan ng amin pong pag-praise at pagbibigay ng galang at pagtawag sa gabing ito. Gayon din naman, amin pong nilalapit espesyal ang aming pong mga kapatid na Guevara family, na nawa, Pastor, ang inyo pong comforter ng Holy Spirit ang siya pong mag-comfort about sa kanila pong pinagdadaanan at lahat ng kanila pong pangailangan ay inyo pong punan. Gayon din, Ama, nawa kagaya ng amin na pag-aralan, maintindihan namin na ang aming pananampalataya nawa ang maging base ng aming pamumuhay, Kristiyano at pagiging mananampalataya sa panahong ito at hindi po ang law. At nawa, Pastor, mailagay namin sa tama ang kalagayan ng kautusan sa aming mga buhay at hindi po ito ang aming maibandera bagkus ang biyaya po ni Kristo ang aming po maipakilala sa maraming mga tao sapagkat ito lamang ang magbibigay po sa amin ng katuwiran. Nawa, Ama, sa inyong tulong, kami po iingatan sa po magdamag na yung pagtulog, gigisingin sa kinabukasan at patuloy na inyo pong sasamahan sa aming mga gampanin bilang mga tao. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.